Maliban po sa ma-wash out ang Dolomite Beach, pag ganitong tag-ulan season ay isa rin talaga sa ating tutukan, no? Yung tubig sa Marikina River. Maliban po sa ma-wash out ang Dolomite Beach, pag ganitong tag-ulan season ay isa rin talaga sa ating tutukan, no? Yung tubig sa Marikina River. So ngayong araw ng Martes, July 23, 2024, ito yung kasalukuyang sitwasyon po ng ilog as of 11:29 po ng umaga. Ayan. Pero bababa tayo and titingnan natin, no, yung water level sa mga oras na ito. So baba muna tayo at grabe, napakalakas ng ulan, malakas yung hangin at basang-basa na rin tayo. Pero tingnan natin, no, yung kasalukuyang level ng tubig dito sa Marikina River. Pero so far, simula po ng tinutukan yung dredging po ng Marikina River, hindi na po binabaha, no, ng matindi ang bayan po ng Marikina. I mean yung lungsod ng Marikina, gayon din yung mga karatig lugar at probinsya. Yan yung isa sa mga naging positibong epekto po ng dredging operation ng Marikina River. Tingnan natin kung may mga nag-aabang na rin dito. So dyan tayo tututok mamaya sa ilalim ng tulay. Yan, ingat lang kasi madulas. Simula kahapon, naging maulan yung panahon dito sa Metro Manila, no? Maging sa iba't ibang panig ng bansa natin. Tawid lang tayo. Ayan. Lakas ng ano dito, tingnan nyo po. Lakas ng ragasa ng tubig dito. Pero so far, hindi pa po umaapaw, no, dito sa mataas na, tumataas na yung level ng tubig, pero hindi pa siya umaapaw dito sa pinaka gilid ng ilog. Grabe, napakalakas ng agos. May mga ilang kalat na ano, nasama sa baha. Tapos siya na po yung Marikina River. So by the way, nandito tayo malapit po sa may ano, bayan ng Marikina. Punta tayo dun sa ilalim ng tulay and tingnan natin yung ano, water level. Wala pang mga camera dito na nakatutok. Okay, so time check muna tayo as of 11:32 po ng umaga, araw ng Martes, July 23, 2024. Kahapon po ginanap yung SONA. So nasa 13.5 meters po yung taas ng tubig. And pakita ko yung paligid. Ayan, so andyan yung mga ano, heavy equipment na nag-undergo ng dredging operation po dito sa Marikina River. Para po sa kaalaman ng lahat, simula po nung nilaunch ang Marikina River Dredging Project up until now ay tuloy-tuloy pa rin po
ang dredging and pagsasaayos, pagpapalawak dito sa Marikina River. Kung kaya nga, sabi ko kanina, wala na pong so far wala nang matinding pagbaha na nagaganap or naganap sa mga nakalipas na taon dito po sa Marikina City. So isa yan sa malaking impact ng dredging operation na ginawa dito sa ilog. And kung titingnan nyo, ito yung isa sa kinagandahan pagdating sa Marikina River. Ayan, pansinin nyo pong mabuti, zoom out natin. Wala pong sandamakmak na basura na kasama sa baha. Diba? Unlike sa ibang mga ilog na maliban sa baha ay talagang sumasabay din po yung napakadaming basura. Actually wala ring mga water hyacinth ngayon. May mga basura pero pa ilan-ilan lang po. Hindi talaga sobrang dami. Ayan. And kita nyo naman napakabilis ng movement ng ilog. So isa yan sa napansin noon ni former DNR Secretary Simato sa positibong epekto nga ng dredging na mas mabilis nakaka-exit nga yung tubig ulan, yung tubig baha palabas ng Pasig River dahil dito sa ginawang dredging. Ayan. So again, tingnan nyo po yung ilog. Walang mga sandamakmak na basurang kasama. Yan yung kaibahan ng Marikina River sa ibang mga ilog dito sa Metro Manila. Kasi kung titingnan nyo, wala pong mga nakatirik na mga bahay, walang mga informal settlers sa gilid ng ilog. Diba? Yan yung kinagandahan pag walang mga informal settlers. Ayan, actually ongoing pa may mga pagsasaayos na ginagawa. Gaya ng paglalagay ng steel sheet pile dito sa ilog po ng Marikina. Grabe, ingat po tayong lahat dahil napakalakas talaga ng ulan dito sa Metro Manila. Ingat po sa pagbaha. So yan muna ang ating update. Later on, mamayang hapon pag nagtuloy-tuloy yung malakas na buhos ng ulan, i-update ko po kayo ulit sa sitwasyon ng tubig dito sa Marikina River. So for the meantime, ito muna yung ating update. Marami pong salamat. God bless and ingat po tayong lahat.